Matama siyang nakatingin sa akin. "Diyan ka matutulog?" tanong niya. Tinatamad na akong pumasok sa kwarto. Sagot ko. "Halika na," sabi niya sabay hila sa akin. Tumayo naman ako at hinayaan ko lang siya noong alalayan niya akong pumasok sa loob ng kwarto. Nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko at nakasampay naman ang kaliwang kamay ko sa balikat niya. Hanggang balikat ko lang si Shaq noon. Tawa ko ng tawa noon. "Huwag ka nang maingay dyan." Natutulog na si JB. Pagalit niya sa akin. Pero lalo pang lumakas ang tawa ko. "Bakit ka ba ganyan, Shaq?" Tanong ko noong nakahiga na ako sa kama, sa tabi ng anak ko. "Bakit?" sabi niya. "Para kang matanda." Sabi ko naman. "Huwag mo kong pagtawanan." Banta niya. Saka lumabas ng kwarto. Noong wala na siya, bumalik sa alaala ko si Celso na siyang dahilan kung bakit ako lasing. Napagod ang isip ko dahil sa mga tanong na hindi ko nasagot. Nakatulog ako. Pero naalimpungatan bandang madaling araw. Noong makaramdam akong may kayakap ako. Si Shaq. Tulog na pero nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ko at ang kanyang kaliwang kamay ay nakadantay sa bewang ko. Tuluyan ang nanamlay muli ang aking mundo noong hindi na nagpakita si Celso sa pinagtatrabahuan ko. May kasamahan pa ako sa trabaho na ewan ko kung bakit mainit ang dugo sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Siya si Melanie. Madalas akong nakakarinig ng pagsusungit mula kay Melanie na para bang ang sakta ng damdamin ko ay kinakaligaya niya. Panay ang parinig niya sa akin tungkol kay Celso at para bang kay lakas ng halakak niya noong sumabog ang balitang ikakasal na si Celso sa kanyang dating girlfriend. Nagkabalikan daw sila at ako ay basta na lang pinabayaan. Nagkunwari ako na okay lang ako dahil nga kapag ipinakita kong apektado ako ay magdidiwang naman si Melanie. Pero sa loob-loob ko, ang puso at damdamin ko ay parang sasabog noon. Dahil noon ko napagtanto na lubos na rin palang napamahal sa akin si Celso. Noong gabi yun ay maaga na akong umuwi. Nadatnan kong nagluluto si Shaq ng pagkain nila ni JB. "Bumili ka nga ng alak," utos ko kay Shaq. Nilapitan niya ako at napakasarkastiko ang tingin niya bago nagsalita. "Ano ka mo?" "Alak." "Anong gagawin mo sa alak?" tanong niya. Hindi ko namalayang umigkas ang palad ko padapo sa mukha niya. Malakas ang sampal na yon at muntik pa siyang matumba. Nagulat ako sa ginawa kong yun kay Shaq. Pero dala din yun ang sama ng loob ko kay Celso. Hindi ko lang nagustuhan din ang paraan ng pananalita ni Shaq sa akin. Nabigla din siya sa pagsampal ko sa kanya. May galit sa kanyang mga mata. Bagay na ikinataranta ko. Sorry. Hindi ko sinasadya," sabi ko. Pero noon ay bigla siyang kumilos palapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko. Saka niya ako hinagkan sa aking mga labi. Sa gulat ko ay bigla ko siyang naitulak. "Ano bang ginagawa mo, Shaq?" sigaw ko. "Bayad mo yun sa pagsampal mo sa akin." "Ano? Gusto mo pa akong sampalin?" Malakas na sabi niya. "Baliw ka!" Sigaw ko saka ako lumabas ng bahay. Tinungo ko ang tindahan at pagbalik ko ay may dala na akong alak. Binubuksan ko pa lang ang alak ay pumapatak na ang mga luha ko. Si Celso ang dahilan. Matinding sama ng loob dahil sa kabigo ang iniwan sa akin ni Celso. At magpapakasal na
sa ibang babae. Iniwan mo ako, manliloko ka. Wala ka bang nasa maliit na lamiseta sa salas ang isang bote ng alak, isang bote ng soft drinks, at isang supot ng sitserya. Nakatanaw lang si JB at Shaq sa kusina habang kumakain sila. Matulog ka na! Sigaw ni Shaq kay JB noong matapos silang kumain. Siya naman ay naging abala sandali sa kusina sa pagliligpit ng mga kasangkapang na gamit nila. Sumunod si JB sa bili niya at pumasok na si JB sa kwarto. Siya naman ay pumasok ng banyo at paglabas niya ay naka-shorts na lang siya at bagong paligo. Paglapit niya sa akin ay may dala siyang baso. Sinunggaban niya ang bote ng alak na mabilis ko namang aagawin sana, pero lumayo siya at nilagyan niya ng alak ang hawak niyang baso. Hindi ka iinom, Shaq. Magagalit ang lolo mo. Sabi ko. Bakit? Sasabihin mo ba? Paano pag nalaman niya? Baka hindi ka na niya payagang pumunta rito. At ang laki pa naman ng tiwala niya sa akin. Alalang sabi ko. Pero noon ay tinungganan niya ang laman ng baso. Pero kasunod noon ay sinunggaban niya ang bote ng soft drinks sa kanya tinungga. Buti nga sa'yo. Sabi ko, noong makita ko ang ekspresyon ng mukha niya sa sama ng lasa. Bakit ka ba naglalasing? Tila matandang tanong niya sa akin. Wala, sagot ko. Itinabi ko sa akin ang bote ng alak para hindi na niya makuha. Ipagdadamot mo pa yung alak mo. May pambili ako. Gusto mo? Bumili pa ako ng marami. Sabi niya. Pinagmamasdan ko noon ang anyo ni Shaq. Sa totoo lang, gwapo siyang bata. Moreno ngunit makinis at kay ganda ng mga mata at ngipin niya. Pengi pa ha? Sabi niyang hawak niya ang kanyang baso. Hinawakan ko ang bote pero hindi ko naasahang lalapit siya at aagawin niya ito sa akin. Noong pagtayo ko para makalayo ako sa kanya, ay nawalan ako ng balanse. Natumba ako sa pagsagsag ko sa dingding pero hindi ko pa rin binibitawan ang bote na inaagaw naman ni Shaq. Noong mainis ako ay binigay ko na. Tumabi siya sa akin sa pagkakasandal sa dingding. Itinungga niya ang bote ng gin. Pinangmasdan ko lang. Pagkatapos na ibinalik niya sa akin ang bote. Sige, maglasing tayo, sabi niya. Itinungga ko rin at tiniis ko ang lasa. Hinayaan ko na siya sa kakulitan niya. Ipinapasa ko sa kanya ang bote kapag tapos na akong tumungga. Hindi na kami gumagamit ng baso. Hanggang sa makaramdam ako ng paghawak ni Shaq sa kamay ko. Napalingon ako sa kanya. Hinayaan kong hawakan niya ang kamay ko. Hanggang sa may dinukot siya sa bulsa ng kanyang shorts. Singsing na ginto. Hindi ako umiimik noong isuot niya sa isa kong daliri. Simple lang ang singsing pero noon ay natatawa ako sa ideyang binigyan ako ng singsing ng isang kate-13 anyos pa lamang na binatilyo. Ano to? Maang natanong ko. Engage ring. Mabilis niyang sagot. Natawa ako. Bakit? Ayaw mo? Tanong niya. Engagement ring. Engage ring ka dyan. Pagtama ko sa kanya, kasabay ng malutong na tawa. Pareho lang yun. Sagot niya. Okay, pero siya, ang engagement ring ay para lang sa mga magsyota. Sabi ko pero ang sagot niya, kaya kita binibigyan yan eh. Hay nako Shaq, ang bata mo pa, hindi mo pa alam ang mga ito.